Hindi ko lang alam no kung naririnig nyo, pero medyo mahangin at medyo malakas yung ulan sa gawin dyan. Medyo maitim yung kalangitan. Well, anyway, hindi makapipigil yan para makapagbigay po tayo ng impormasyon sa inyo mga kababayan ko na nagtatanong patungkol sa accommodation, sa workplace, lahat-lahat na kung ano man yung gusto ninyong tanungin, one at a time na sinasagot po natin. Ito ay may kinalaman sa trabaho dito sa Canada. Mahalaga na malaman natin yung mga ganitong usapin sa kasalukuyan dahil kayo po na mga naghahanap ng trabaho papunta dito sa Canada ay kailangan nyo rin na malaman yung mga ganitong bagay sapagkat darating ang panahon na magiging parte po kayo ng mga ganitong usapin. At magiging bahagi kayo ng mga ganitong usapin sa mga panahon na kung saan talagang kakailanganin po ninyo yung mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. At ito po yung tanong, Ito po ay tanong mula kay Kuya Jerry LM na taga Denmark. Sabi po niya dito, "Hello Kuya Rod, dyan ba sa Canada kapag absent ka, may bayad ka?" Mauuna po kasi misis ko dyan, then susunod kaming pamilya. Nandyan po kasi halos lahat ng member ng family ng misis ko at relative ko. Salamat Kuya Rod, more power sa vlog. Nakakatulong po talaga. God bless po. Okay, simpleng tanong pero malaki ang impact sa atin ng mga nandito sa Canada at kayong mga paparating dito sa Canada. Malaki ang magiging impact nito. Ang tanong ni Kuya ay mayroon daw bang bayad kapag nag-absent ka dito sa Canada o sa mga workplace kung saan ka nagtatrabaho. So simple yung katanungan ni Kuya pero malaki yung impact nito pagdating po natin dito sa Canada. So unahin natin, mayroon po bang talagang sahod o sasahuran ba kayo kapag let's say ay nag-absent kayo dito sa Canada o kaya naman let's say sabihin natin o na kayo ay may sakit o kaya naman kailangan po ninyo ng tinatawag nating off during that time. So sasahod ba kayo pagdating ng panahon na kayo ay nandito? So ang sagot po dyan ay yes and no. Yes, kung ang employer ninyo ay nagbibigay ng ganitong mga benepisyo. Halimbawa, meron kayong vacation pay or vacation leave o sick leave kung tawagin natin, pwede po na mabigyan kayo ng sweldo o sasahuran po kayo kapag kayo po ay nag-absent o may sakit, let's say, O kaya naman, sabihin natin meron kayong naipon o yung tinatawag nating earned leave, kung tawagin natin earned credits or leave, kung leave credit kung tawagin natin sa iba, depende po sa employer ninyo. Kung habang nagtatrabaho kayo ay nakakaipon po kayo nito, So pwede po yon yung vacation leave, vacation credit, something like that. So pwede po na kayo ay mabigyan ng sahod. So ganun po ang usapin dyan. So nangangahulugan na meron po. May mga company naman na hindi nagbibigay ng mga ganitong benepisyo sa kanilang mga workers. So depende pa rin po yan talaga sa employer ninyo. Kung tutuusin at kung titignan po natin mabuti, iba-iba yung walang standard na masasabi natin na pwede kayong sumahod o hindi kayo po pwedeng sumahod, something like that. So hindi po natin masasabing na ganon. Pero halimbawa po, ituturing ko na lang yung sarili ko na isang halimbawa sa amin, sa institusyon namin, kapag umabsent ka ay mayroon kang sasahurin. Ang tawag po doon ay kung minsan ito po ay benepisyo and at the same time ay accommodation. So halimbawa na lang po dito sa workplace sa kasalukuyan na kung saan pwede akong mag-absent at the same time sasahurin nila ako kasi nakaipon na po ako ng tinatawag nating leave credit. So yung leave credit na yon, ibig pong sabihin niyan ay nakaipon ako habang nagtatrabaho ng pangbakasyon ko. At yung naipon ko na yun, pwede kong isubasta yun o ipalit yun bilang isang leave o vacation, kumbaga. So, in short, pwede akong mag-absent, magbakasyon, magkasakit, kunwari, halimbawa, dahil may naipon na po ako. Mayroon naman halimbawa sa namin, sa institution namin, bibigyan kami ng 12 sick leave. Ibig sabihin, parang 12 days na sick leave. And then 8 hours yon. Sa isang araw, 8 hours, kumbaga, work time.
So, pwede namin gamitin yun sa loob ng isang taon. September 1 usually nagbibigay sila. Pero hindi ito totoo sa lahat. Ibig sabihin, sa institusyon lang po namin yun. Ano? Meron naman yung mga institusyon na nagbibigay sila kada buwan. So, isang sick leave kada buwan. Sa amin kasi binibigay na lahat. Halimbawa ako, nagkasakit ngayong araw, pwede kong gamitin yung binigay nila na sick leave na nakuha ko. No? So, ibig sabihin nun, hindi po ako babawasan ng sweldo, kundi the same pa rin yung sweldo ko kasi nga po mayroon akong sick leave na tinatawag. So, ganun lang po ang ibig sabihin nun. No? Ngayon, kung halimbawa naman, may mga employer kasi na nagbibigay ng araw-araw. So, tignan nyo po mabuti yan, no? Halimbawa, nagkasakit ka ng 5 araw. Sa loob ng isang buwan, minsan lang kang bibigyan ng sick leave. So, tignan nyo rin pong mabuti yun. So, isa yun sa mga accommodations na dapat ninyong tignan at tinitignan pa, no? Mayroon naman yung instances na kung saan ay sunod-sunod. Halimbawa, sunod-sunod na kailangan mong katulad ko ngayon, ang asawa ko ay buntis, kailangan namin ng check-up, kung minsan pa nga, twice a day, something like that, kailangan namin pumunta ng hospital, kailangan pumunta ng OB for check-up, ultrasound, lahat-lahat na, ang dami-daming check-up, lalong-lalo na mga anak na sunod-sunod, no? So, kailangan ko rin ng sunod-sunod na oras, na pag-off doon sa trabaho ko. So, ibig sabihin, kailangan ko ng tinatawag na accommodation. Doon na papasok ngayon yung accommodation natin na kung saan ito ay managers or supervisors sa prerogative, no? So, makikiusap ka. Lahat ng institusyon, ang kainaman po dito sa Canada, lahat ng institusyon ay tinatanggap yung batas o yung law o yung provisions patungkol sa tinatawag nating accommodations, no? Napakahalaga nun. Ano ba yung tinatawag nating accommodation? Halimbawa, pilay ako. Ano ba yung kaya kong gawin at hindi ko kayang gawin? So, dapat maintindihan ng employer mo yun bagay na yon. For instance, matanda na at kailangan ng nakaupo na lang kasi nirarayuma, something like that. Gusto mo pang magtrabaho. Gusto mo pang maging parte ng lipunan. No? Marami nito, makikita kayo sa Walmart, sa mga shopping center, something like mga greeters natin. Makikita mo doon, yung mga matanda, kahit naka-wheelchair, ina-accommodate nila, tinatanggap nila kasi bahagi pa rin po sila ng institusyon. At kung nag-absent sila, doon napapasok sa yung sinatawag nating sick leave, vacation leave, kung meron man, yung particular na institution na yon. Doon sa accommodation at doon sa mga benefits natin, laging magkasama po yan. Ano? Hindi po pwedeng tanggalin ng employer sa atin yung mga bagay na yun kasi provisions po ng batas ito. Kung tatanungin niyo po yung mga ibang mga magagawa dito sa Canada, kung lahat ba sila nakatatanggap nito, hindi ko alam sa iba, pero mostly po ng mga nakausap ko ng mga kababayan natin, lahat sila ay nakakatanggap ng tinatawag nating benefits and accommodation. Halimbawa, nanganak ang asawa mo, nasa trabaho ka, pwede kang magsabi na, can I go? This is an emergency. No? Pwede kang umalis. O kaya naman, sasabihin mo, yung anak mo may sakit, pwede kang umalis. Tinawagan ka ng halimbawa, nasa school yung anak mo, tapos na-aksidente yung anak mo o kaya naman may sakit, halimbawa, kailangan ka ng school during that time. So, tinawagan ka, sasabihin mo sa supervisor mo yung nangyari, and then pwede ka lang sumibat. So, accommodation po ang tawag doon at benepisyo sa workplace. So, kung tatanungin po ninyo, may sweldo po ba yun? Depende po. Kung meron kang leave or vacation leave, meron kang sick leave, pwede mong gamitin sa mga bagay na yon, no? Depende. At pwede ka pa rin nilang sweldohan o sweldohan ka talaga nila. Sabi ko nga, for instance, ako, nitong mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang off namin, o ko na mag-asawa. Halimbawa, papasok ako ng first hour, then aalis ako ng second hour, then babalik ako ng before lunch. So, accommodation ang tawag doon. So, ang magko-cover po doon sa aking, doon sa aking sahod ay yung aking benefits, yung aking benepisyo o yung aking earned credit leave o yung leave credits kumbaga o kaya naman yung sick leave. Depende po sa aking ginagamit. So, ibig sabihin, mayroon talagang chance na hindi ka mabawasan ng sweldo unless, sabi nga natin, talagang talagang totoo yung sinasabi mo. Mayroon kasi mga tao na kung minsan nagsasakit-sakitan lang kasi tinatamad. Pwede rin naman yun, pero dapat makausap mo muna yung supervisor, no? So, yun yung usapin natin sa tinatawag nating benefits, credits, leave credits o kaya naman sick leave at accommodation dito sa Canada, no? Dito nga yung mga yung mga baldado, yung mga naka-wheelchair na lang, sabi natin,
pwede po sila magtrabaho kasi sinasabi po ng gobyerno na sila ay bahagi pa rin ng lipunan at bahagi pa rin talaga sila ng tinatawag nating workforce, no? Ibig sabihin, kapaki-pakinabang pa rin sila sa lipunan natin. Sorry to say, pero diyan sa Pilipinas, kapag baldado ka, kapag lumpo ka, ang tingin na sa'yo ng ilan, lalo mga employer, ay parang wala ka ng silbi, something like that. Halimbawa ay biktima ka ng polio, ng amputation, no? Ibig sabihin ng aksidente, something like that. Yung mga bagay na yun, no, ay ano yun, mahalaga yun dito sa Canada kasi binibigyan pa rin sila ng importansya ng gobyerno. Hindi mo sila po pwedeng tanggihan, lalong-lalo na kung may skill pa, no? Kaya dito, kahit na matatanda at gusto pa nila magtrabaho, you cannot say hindi ka na pwede dito. Hindi po valid na reason na sila ay matanda. Kung able pa sila at kung skilled pa sila at yung ibig sabihin talagang kaya pa nila na magtrabaho, hindi po natin sila po pwedeng husgahan, hindi po pwede natin silang isantabi, no? Kasi bahagi pa rin sila talaga ng ating lipunan. So, yun ang mainam dito sa Canada kasi walang mababakante na panahon, walang mababakante na oras kung gusto mo lamang talaga na syempre magtrabaho at kumita pa rin kahit na naglilibang ka, something like that. So mahalaga na malaman mo din na yung mga bagay na yun ay legal matters dito yon sa Canada, no? Meron nga kaming isang kilala dito sa dito sa Walmart dito sa amin, dito sa South, hindi siya makalakad. Tapos meron siyang, kumbaga, yung isang mata niya ay parang hindi na makita pero yung isa nakakita pa. Pwede pa rin siya magtrabaho, nagtatrabaho pa rin siya at greeter siya dito sa isang shopping center dito sa South, dito sa tinitirahan namin at kumikita siya. So, bahagi pa rin siya talaga ng lipunan na ginagalawan niya, no? So, yun ang kainaman. Kayo po, napaparating dito sa Canada, nag-apply dito sa Canada. Halimbawa, yung mga anak ninyo may parang autistic, something like that, hindi nila po pwedeng baliwalain, no? May dito, may isang bake shop dito na nag-hire ng mga autistic na mga bata na yung katawagin natin ay let's say disabled, something like that. Ina-accept nila yon kasi yun yung kanilang advocacy at kahit saan naman po pwedeng tanggapin talaga batay sa skill, sa kaya na hindi naman siyempre mapapahamak yung tao na nag-apply o yung worker. So, yun ang kahalaga nun. So, sana po ay nakatulong yung pag-uusap natin with regards sa accommodation. Napakahalaga niyan. Doon sa benefits ng vacation and sick leave, kung kailan ka mag-absent. Sana po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa inyo para na sa ganun ipagpatuloy po ninyo yung inyong pangarap na makarating dito sa Canada. Sa mga paparating, sa mga nag-apply, sa mga nangarap, good luck and God bless po sa inyong lahat. At kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.